Binabati kita, Ana Teresa Santos, nanalo ka ng championship sa laban. Muli kang naging world champion sa laban. Ano ang masasabi mo? Fixed ang laban na ito. Ayon sa pinakabagong balita mula sa aming istasyon, 3 beses na world champion sa mixed martial arts, Ana Teresa Santos ay naghain ng formal na reklamo. Ang chairman ng samahan ng pakikipaglaban na si Romel Fernando Aquino at marami pang ibang opisyal sa industriya, kontrobersya sa peking laban ni Romel Fernando Aquino ay nagmanipula ng mga laban. Ang galing talaga ni Ana Teresa Santos. Ana Teresa Santos, world champion sa mixed martial arts. Mag-isa lang siya, ibinagsak niya ang buong samahan ng pakikipaglaban na puno ng kaguluhan. Balita ko, ang mga tao ni Romel Fernando Aquino, hinahanap siya sa buong mundo para maghiganti. Hindi lang si Romel Fernando Aquino. Nakasakit siya ng maraming tao ng sabay-sabay. Malamang hindi na siya magkakaroon ng payapang buhay. Ako ang sinasabi nilang champion sa laban, Ana Teresa Santos. Sa susunod kong buhay, kailangan kong magbago ng pagkakakilanlan. Pagkalipas ng 10 taon, aalis na ako. Liu Shengnan ang ginagamit na pangalan ni Ana Teresa Santos. Oh, sige, bye. Bye. Naku, malilate na ako. Isang gym ng laban sa bayan. Sige, tigil na. Ronnie Francis Soriano may-ari ng gym. Ronnie Francis Soriano, maraming beses ka nang nakipaglaban sa kanya, hindi mo pa ba nakikita ang kahinaan niya? Sabihin mo nga kung ano ang mga kahinaan niya. Atakihin mo ang gitna niya. Tingnan mo, mahina ang depensa niya sa gitna. Uy, Ate Ana, Kenneth Roy Baluyot, mahilig sa laban. Kung nag-mop ka, mag-mop ka ng maayos. Huwag masyadong madaldal. Uy. Ganyan talaga siya dati. Tuloy lang, halika, tuloy. Ay, hindi ko na kaya. Hindi na. Tigil na. Okay ka lang? Okay lang. Mukhang maraming alam si Ate Ana ah. Sino ang may-ari dito? Sino ka? Bakit mo hinahanap ang amo namin? Oh, Arnold Gilbert Manalo Manlalaban. Sa tabi, may bagong bukas na gym. Inaanyayahan ko kayong lahat na magsanay doon. Professional na coach, mas mahusay kaysa dito. Hindi mo ba alam ang patakaran? Pumapasok ka sa lugar ng iba para agawin ang customer. Pre, ang yabang mo ah. Isang laban, ha? Laban? Oh, gusto kong labanan kayo. Ano ngayon, ha? Tabi-tabi po. Hey, halika, kaliwa kanan. Sige. Sisirain ko ang gym na ito. Sinong matalo, siya ang aalis. Malaki ang kalyeng ito, kaya nitong 2 gym. Ano sa tingin mo? Pre, sabi ko kung sino ang mas malakas ang suntok. Siya ang mas maraming makakain. Tara, ikaw, tara. 10 taon ko na itong pinapatakbo. Ikaw ang unang walang pakundangan? Ganyan ka, 10 taon, may pag-asa ba kayo sa kanya? Anong sinabi mo? Gusto mong mabugbog, di ba? Tara nga. Ginoong Ronnie Francis Soriano, ako na ang bahala sa kanya. Talagang walang kwenta ang suntok. Ang hina naman. Ginoong Ronnie Francis Soriano, mag-ingat ka. Mabigat ang suntok niya. Bangon. Tara. Magaling ah. Tara. Isa pa, tara.
Ito lang. Wala na. Pasensya na. Ang water dispenser ay hindi matatag, madaling matumba kapag nahawakan. Marunong ka bang magtrabaho? Wala ka bang pakialam? Nagdadagdag ka pa ng gulo. Ay, hindi magaling ang amo mo, hindi rin marunong maglinis ang tagalinis. Bakit mo binuksan itong gym para magtinda ng tuyo? Matigas ang itaas nitong tao, mahina ang ibabang bahagi. Hindi ko napansin. Kahiya-hiya. Kenneth Roy Baluyot. Sa pagkakataong ito, ako naman, Laban Kim. Ang tigas ng bibig mo. Kaya mo ba? Kaya ba? Ay, hindi naman. Wala kayong respeto sa martial arts. Marunong ba kayong lumaban? Ano kung talunin ko siya? Kayo na ganyan, nakakalaban pa. Buti nga, halika nga. Halika, kayo na ganyan, karapat dapat ba kayong lumaban? Marunong ba kayo? Ang water dispenser na ito, hindi matibay ang ilalim. Kahit bahagyang tapikin, natutumba agad. Nakita niya ang kahinaan ko. Ang nagmamop na ito may alam. Tumahimik ka! Babaeng mabaho, ano ang trabaho mo? Ako? Tagalinis. Ikaw na tagalinis, nakikialam ka pa. Halika, halika. Umakyat ka dito at makipaglaban sa akin. Hindi ko kaya. Hindi mo kaya, turuan mo siya. Ha? Anong turo? Nag-iisip ka ng sobra. Akala mo tanga ako. Kung manalo ka sa akin, pagsisisihan mo. ay, hindi naman. Ana. Ingat, Ana. Natumba lang ang water dispenser. Sobrang reaction mo naman. Amo. Hintayin mo ako, hindi pa tapos ito sa'yo. Ana. Marunong ka pala sa martial arts, ako. Hindi. Oh, nanood ako ng konting laban. Niloloko mo ba ako? Nanood ng ilang laban? At marunong ka na ng marami? Nagbibiro lang ako. Nagkataon lang. Ay, Ronnie, isa lang siyang tagalinis. Ano ang alam niya? Akala mo champion siya? Champion ako naman, hari ng boxing. Chick baliw. Tara, alis na. Talagang nagkataon lang ba? Ako si Luis Mendoza, asawa ni Ana Teresa Santos. Aray, ang sakit. Hoy, dahan-dahan lang. Mahal, nagdala ko ng pagkain para sa'yo. Hoy, Jose, ikaw araw-araw nagde-deliver ka? Nag-e-exercise ka yata? Tara, suntukan tayo. Tama na, hindi ko kayo matatalo. Nagbibiro lang sila. Wag mong dibdibin. Okay lang, mahal. Sige, mauna ka na. Aalis na ako. Hoy. Amo. Jervin Patrick Castillo, kampeon sa boxing. Anong problema, bro? Kamakailan pinuntahan ko ang isang establishmento para maningil. Nakasalubong ko ang isang matigas na tao. Matigas. Oo. Babae. At isang tagalinis pa. Walang kwenta. Hindi mo kayang harapin ang isang babae. Amo. Sa tingin ko, hindi ordinaryo ang babaeng iyon. Parang kaya niyang madaling makita ang aking mga galaw. Sa ganitong maliit na lugar, may ganitong eksperto pa pala. Amo, kailangan mong ipaghiganti ako. Bukas, haharapin ko siya.
Itapon mo yan. Arnold, gusto mo pa bang bugbugin? Kahapon pabaya ako. Ngayon na, nandito na si Alvin. Tingnan natin kung sino ang susuntukin. Ipakilala ko nga. Siya ang aking kuya, si Alvin. Na may perpektong record, si Alvin kampiyon ng mixed martial arts ng lungsod na walang talo. Hoy, nasaan ang babaeng naglinis kahapon, ah? Saan siya pumunta? Bakit mo hinahanap si Ana? Pinipili mo ba ang mga hindi marunong lumaban? Si Alvin ay hinahanap lang si Ana ngayon. Mga walang kwenta, lumayas kayo. Ano bang gusto ninyo? Ikaw. Tara. Natatakot ka na ba, Carlos Ignacio Reyes? Kung natatakot ka, tumawag ka agad. Huwag mong sayangin ang oras ni Alvin Reynaldo Jimenez. Mayroon bang matinong lalaki rito? Hoy, Kenneth Roy Baluyot. Ronnie Francis Soriano, noong wala akong mapuntahan, ikaw ang tumanggap sa akin. Pwede nila akong sabihan ng kahit ano, pero hindi ka nila pwedeng lapastanganin. Naiinis ako kapag nakakakita ako ng buhok. Amo, saktan mo siya. Ay, kawawa naman. Kenneth Roy Baluyot. Ikaw. Ronnie Francis Soriano. Ronnie, kaya ko pa. Ronnie! Alam ko, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Oy. Carlos. Siya mismo ang umakyat. Wala kayong karapatang pilitin akong lumaban. Palabasin ang tagalinis. Ayaw mo pa bang magsalita? Bubugbugin ka niya. Ronnie. Carlos. Carlos. Tirahan mo ng todo. Alvin, Baka may mamatay? Carlos, wala kang kwenta. Ayaw mo pa bang sabihin sa akin kung nasaan siya? Sige. Ako na ang hahanap. Pero simula ngayon, ang gym na ito ay kay Lester. Tigil. Sobra ka. Alvin, ito ang babaeng yan. Ang tagalinis, maganda ka pala. Ganito na siya kabugbog, ayaw pa ring sabihin kung nasaan ka. Andito na ako. Pakawalan mo siya. Sige. Ikaw, umakyat ka at lumaban? Pakakawalan ko siya. Ana, hindi mo kaya, umalis ka na. Ganyan ka na pinoprotektahan mo pa rin siya. Kung sasampa ako ngayon, pakakawalan mo siya. Nakikipag-negotiate ka sa akin. Umakyat ka nga.
Huwag kang umakyat, mamamatay ka lang, huwag kang pumunta. Ganyan dapat. Andito na ako. Pakawalan mo siya. Dalhin mo ito. Huwag mong sabihing inaapi ka namin. Ana, huwag kang pumunta. Oo nga, hindi man lang marunong magsuot ng boxing gloves. Interesting. Alvin, gawin mong matindi. Alvin Reynaldo Jimenez. Suntukin mo siya. Suntukin mo na Alvin Reynaldo Jimenez. Itong babae takbo ng takbo, parang naglalaro lang ng unggoy. Tama, bakit hindi siya lumalaban? Alvin Reynaldo Jimenez. Sawa ka na ba? Oras na para kao siya. Alvin Reynaldo Jimenez. Alvin Reynaldo Jimenez. Alvin Reynaldo Jimenez. Huwag gumalaw, Bali. Gusto kong maging estudyante mo. Hindi na pwedeng manatili dito. Ana Teresa Santos, ang galing mo pala. Ana Teresa Santos, hindi kita nakilala. Kung nagkasala ako dati, sana huwag mo akong pagtangkaan. Ana Teresa Santos, dahil napakagaling mo, bakit ka pumayag pumunta sa maliit naming lugar para magwalis? Ay, bawat pamilya ay may kanya-kanyang problema. Ana Teresa Santos, huwag ka nang magwalis. Maging coach ka na lang, tataasan ko ang sweldo mo. Salamat sa alok mo, pero hindi na ako babalik. Bayaran mo na ang sweldo ko. Bakit? Hinihintay kitang turuan ako ng boxing. Ana Teresa Santos, desidido ka na ba? Romel Fernando Aquino, Pangulo ng Samahan ng Pakikipaglaban Ana Teresa Santos. Huwag mong hayaan na mahanap kita. Darwin Gerald Mercado, anak ni Romel Fernando Aquino, tatay. Tingnan nyo. Ana Teresa Santos, ilang taon kang nagtago. Sa wakas, nagpakita ka na. Pinahamak mo ang pamilya Aquino ng maraming paraan mula noon, hindi na nakabangon. Matagal na panahon ang lumipas. Sa wakas, natagpuan ka na. Kunin mo siya at ibalik sa akin. Sino kayo? Matagal na tayo hindi nagkita, Ana Teresa Santos. Nagkakamali kayo ng tao. Ang pangalan ko ay Liu Shengnan. Ang sasakyan sa unahan, huwag pumarada sa tabi. Bawal pumarada dito, mangyaring umalis agad. Swerte mo. Magkikita tayo muli sa lalong madaling panahon.
Kayo na naman. Sabi ko magkikita tayo muli. Itatawag ba kitang Liu Shengnan? O si Ana Teresa Santos na boksingero? Sabi ko hindi ako si Ana Teresa Santos. Ano ba talaga ang gusto mo? 10 taon na ang nakalipas. Nagsalita ka ng walang pakundangan sa harap ng media. Ibinagsak mo ang pamilyatang namin. Kahit abo ka na makikilala pa rin kita. Ayaw mong umamin? May paraan ako para mapaamin ka. Bumalik na ako. Sabi mo hindi ka si Ana Teresa Santos. Ang galing mo pa rin, walang pinagbago. Sino kayo? Bakit kayo nasa bahay ko? Ikaw ang asawa ni Ana Teresa Santos. Ana Teresa Santos. Alam mo ba kung sino ang asawa mo? Ang alam ko lang, asawa ko siya. Mukhang marami kang itinago sa asawa mo. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Wala nang pagkakataon, walang makakaalis. Ingat. Okay ka lang? Sampung taon na. Ang ganda pa rin ng katawan mo. Umalis na. Maghintay ka. Ana. Anak, kamusta ka? Ana, okay ka lang? Okay lang ako. Hindi ko sinadyang itago ito sa iyo. Ayaw ko lang kayong madamay. Naiintindihan ko. Alam kong may dahilan ka. Salamat, Jose Luis. Hindi ito matatapos ng ganito. Ralph Cedric Ocampo, Ana Teresa malalaban. Santos. 10 taon kitang hinintay. Ginoong tang si Ana Teresa Santos ay may anak na babae. Oo. Ana, gising ka na. May tanong ka ba sa akin? Wala. Hindi ka ba nagtataka? Lahat ng tao ay may sikreto. Naniniwala ako sa iyo. Jose Luis Mendoza. Salamat. Nasa akin ang anak mo. Kung gusto mo siyang iligtas, pumunta ka sa abandonadong gusali. Ano ang nangyari? Jose Luis. Lumipat na tayo ng bahay. Sige, susunod ako sa iyo. Jose Luis, ihatid mo muna si nanay sa probinsya. Ako ang susundo sa anak. Sige. Maria Elena. Nanay, natatakot ako. Maria Elena, huwag kang matakot. Nandito na si nanay. Gusto mo bang mawala ang buhay mo o ang buhay ng iyong anak? Hindi dapat idamay ang pamilya. Anong kakayahan mo kung ididamay mo ang pamilya ko? Hindi dapat idamay ang pamilya.
10 taon na ang nakalipas, sinira mo ang aking ama. Naging masama ang kanyang pangalan, naghihirap ang aming pamilya. Lahat ito ay dahil sa'yo. Dahil karapat-dapat lang sa inyong pamilya iyon. Noong araw ang iyong ama, dahil siya ang presidente ng samahan ng pakikipaglaban, minamanipula ang mga laban, gumagawa ng kahit ano para sa pera. May sinabi ba ang mga nag-fix ng laban? Bakit ikaw lang ang tumutol? Ano ang ginagawa ng iba? Dahil lang sa inyo ang buong samahan ay magulo at marumi. Ilang magagaling na manlalaro ang sinira ninyo, kanilang karera at ilang pamilya ang inalisan ninyo ng pag-asa. Ang galing mo, ang linis mo. Kaya gusto mong sirain kami. Para sa sarili ninyong interes, ginawa ninyong laro ng iilan ang laban, ayaw kong makisama sa inyo. Kaya gusto mong magpatuloy sa iyong paraan? Ito ay resulta ng inyong sariling gawa. Ngayon, ikaw naman ang tatanggap ng resulta. Sige, atakehin ninyo siya, nanay. Ang galing mo talaga, hindi mo ako binigo. Ana Teresa Santos. Sino ka? Yung final 10 taon na ang nakaraan. Tinalo mo ang kapatid ko. Sinira mo ang tsansa naming umangat sa buhay. Nagtiyaga akong magsanay ng suntukan. Para lang makaganti sa'yo, itong laban na ito ay utang mo sa akin. Ralph Cedric Ocampo. Yung laban na iyon ay minanipula ni Rommel Fernando Aquino. Kahit na nanalo ang kapatid mo sa laban, iyon ay isang peking laban. Wala akong pakialam kung peke o hindi. Ang mahalaga lang ay kung sino ang nanalo at natalo. So tutulong ka sa masama? Ang dami mong sinasabi. Nanay, nanay. Aray. Sige. Habulin ninyo sila. Huwag tumakbo. Ninakaw niya ang sasakyan natin. Huwag ninyong hayaang makatakas sila. Ito. Sige. Ngayon, hindi ka na makakatakas. Tagahatid ng pagkain para iligtas ang asawa mo. Ang asawa ko, kayo ang nanakit sa kanya. Ako ang nanakit. Ano? Kahit ano pa ang away ninyo, dapat na itong kalimutan. Sinira niya ang buong pamilya ko. Pinahiya ang pamilya tang magpakailanman. Paano ito babayaran? Ikaw si Darwin Gerald Mercado, ang tatay mo si Rommel Fernando Aquino. 10 taon na ang nakalipas, siya ang chairman ng samahan ng pakikipaglaban. Tama ba? Marami kang alam. Yang mga kahihiyan ng pamilya tang alam ko lahat. Paano mo nalaman ito? Karapat dapat sa tatay mo yon, kaya pala si Ana Teresa Santos. Sino ka ba talaga? Sino ako? Hindi mahalaga. Kung ngayon kayo aalis agad, at huwag nang guluhin ang asawa ko.
pwede kong ituring na wala nang nangyari. Sino ka ba sa akala mo? Ikaw ang nauna. O siya? Kung hindi, kayo na. Wala sa inyo ang makakaalis. Huwag mag-alala. Mabilis akong kumilos. Sabay-sabay kayo. Ito ay sinaunang martial arts. Paano mo nagagawa yon? Ano sa tingin mo? Walang katwiran. Ang sinaunang martial arts ay nawala na. Wala nang tagapagmana. Sinaunang martial arts. Ang mga sinaunang tao ay mahilig sa martial arts. Maraming paaralan. Ang natatanging sining ng bawat paaralan ay walang katulad sa mundo. Ngunit ang mga paaralang ito ay bumagsak na. Karamihan ng sinaunang martial arts ay nawala na. Pero paano itong batang ito? Sino ka ba talaga? Huwag ka nang lumapit sa asawa ko. Maria Elena. Ayos lang. Ayos naman si Maria Elena. Huwag kang mag-alala. Nasaan si Darwin? Ewan ko. Sino si Darwin? Hindi ba ako nahimatay sa daan? Paano ako nakauwi? Nung pumunta ako, nakita kitang nakahandusay sa kalsada, kaya dinala kita dito. Hindi. Si Darwin ang humahabol sa akin. Baka may isang dalubhasa, may nagligtas sa akin. Teka, ewan ko talaga, nung pumunta ako, nakahandusay ka na sa kalsada. Nasaan si nanay? Dinala ni nanay si Maria Elena sa probinsya. Huwag kang mag-alala. Ayos lang sila. Kapag maayos ka na, sama-sama tayong pupunta kay Maria Elena. Magpahinga ka na. Darwin, kumusta ka? Ayos naman. Ano ba talagang nangyari? Bakit ka nagkaganyan? Tatay talaga namang nasolusyonan ko na si Ana Teresa, pero biglang may lumitaw na magaling. Magaling? Siya ang asawa ni Ana Teresa. Pakiramdam ko hindi siya ordinaryo. Ano ang pinagmulan ng asawa niya? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, nung kalaban niya tayo, gumamit siya ng sinaunang martial arts. Sinaunang martial arts? Anong estilo ang ginamit niya? Hindi ko matandaan. Hindi ko naalala. Tatay, napakabilis niya. Sa ilang sandali lang natalo na niya lahat. Hindi ko nakita ng maayos. Mabuti na lang at okay ka. Magpahinga ka na. Jose, mapapahamak ka kung kasama mo ako. Kahit saan tayo tumakas, hahanapin ako ni Romel. Ako na ang haharap dito mag-isa. Kung makabalik pa ako, hindi na tayo maghihiwalay.
Yung babaeng si Ana Teresa Santos parang daga na marunong tumago. Tiyak na tumakas na naman siya ngayon. Makatakas man ang monghe. Makakatakas ba siya sa templo? Ang ibig mong sabihin, Dahil lumitaw na siya, saan man siya magtago, huhukayin ko siya. ano ang gagawin mo? Nung araw, hindi lang ang angkan naming tang ang sinira niya, pati ang angkan ng Chen na nag-host ng torneo, pati ang mga amo ng iba't ibang sugalan, nasira din lahat. Babaeng hayop. Binasag niya ang kabuhayan ng lahat. Ang mga taong ito, tinawag ko na sila. Wala silang araw na hindi gustong putol-putulin si Ana. Kung magsasanibang maraming tao, tiyak na mapaparusahan si Ana. Tatay, ang talino mo talaga. Hindi ang daya-daya mo. Hindi. Ang ibig kong sabihin, Tama na. Luma at bagong sama ng loob, lilinawin ko kay Ana. Pumasok ka. Ginoong Tang, sino siya? Sino siya? Norman Benjamin Gonzales, manlalaban siya, ang kampeon ng taong ito sa paligsahan ng pakikipaglaban. Hindi ka ba laging gustong makipaglaban kay Ana Teresa Santos? Ngayon dumating na ang pagkakataon. Gusto kong talunin mo siya. patutunayan ko sa iyo na ako ang pinakamalakas. Siya ay matanda na. Tatay, ang asawa ni Ana Teresa Santos ay hindi basta-basta tiyak na tutulungan niya si Ana Teresa. Wala iyon. Inayos ko na ang lahat. Gusto kong tuluyang patumbahin si Ana Teresa. Ang ibig mong sabihin ay, malalaman mo na lang sa takdang panahon. Magpagaling ka muna. Ana, nakauwi na ako. Bumili ako ng manok para ipasabaw sa'yo. Ana. Jose Luis, aayusin ko muna ang problema ko. Babalik ako, saka ko sasabihin sa'yo lahat ng sikreto ko. Mahal kita. Ana, bakit ba lahat ng bagay ikaw lang ang gumagawa? Hoy, anong ginagawa mo? Hinahanap ko si Rommel. Si Sir Rommel, hindi basta-basta makikita, umalis ka. Sabihin mo kay Rommel na si Ana Teresa ang naghahanap. Sino ka ba para mag-utos? Huwag mo akong paalisin. Gustong-gusto ni Rommel na makita ako. Gusto mo ba akong paalisin? Huling babala sa'yo. Aalis ka ba o hindi? Halika, palayasin ninyo siya! Tara, palayasin ninyo siya. Amo, may nananakit sa mga kasama natin. Sino ang may ganang mangahas? Pinahawakan nila ang mga tao ko? Amo, yung babaeng yun, sinaktan niya ako. Sinaktan ako. Tapos ka na. Bakit ikaw ulit? Nakita na naman tayo. Ay hindi, Alvin, anong kinakatakot mo? Sige, gawin mo na. Umalis ka. Alvin! Ikaw pala ay alagad ni Rommel Fernando Aquino? Hindi. Kahapon lang ako dumating. Hindi pa ako opisyal na nagtatrabaho. Nasa loob si Rommel Fernando Aquino. Oo, nasa loob siya. Marami pang mahahalagang bisita. Hindi ko sila kilala. Huwag mo na akong makita ulit. Umalis ka. Opo. Halika.
Tinawag ko kayo ngayon dahil may magandang balita ako sa inyo. Chenlin, kasosyo ni Rommel Fernando Aquino. Rommel, anong magandang balita? Ang ating karaniwang kaaway ay natagpuan na. Ginoong Jericho, sino ang nagdulot sa iyo ng pagkalugi? Ginoong Michelangelo Bautista, kasosyo ni Rommel Fernando Aquino, sino ang nagpakulong sa iyo ng 5 taon? Anak. Paghihiganti. Hindi ito laban ko lang. Meron akong 3 magagaling na mandirigma. Sana rin na kayong dalawa ay magbigay ng ilang tauhan. Mas magiging sigurado tayo kung sabay-sabay tayong kikilos. Sige. Enrico, yung 3 taong sinabi mo, maasahan ba sila? Kasalukuyang world champion ng mixed martial arts, Norman Benjamin Gonzalez. Ang galing mo, Tang. Kaya mong gamitin ang world champion para sa iyo. Hindi lang si Norman Benjamin Gonzalez ang makukuha ko. Sino pa ang inimbita mo? Tagapagmana ng Taizu Changquan. Isa ring dalubhasa sa sinaunang martial arts A. Sino yon? Malalaman niyo sa tamang panahon. Gusto kong malaman ni Ana Teresa Santos ang halaga ng pagagalit sa akin. Ang galing. Black Fist, eksperto sa underground boxing. Ito ang kampeon ng underground boxing. 10 taon na sa underground boxing. Sumali sa mahigit 1,000 laban. 990 panalo. Yung mga naipasok niya sa ospital, hindi man 1,000, ay 800 din. Mabuti. Sa pagkakaroon ng mga ekspertong ito, si Ana Teresa Santos ay tiyak na mamamatay. Gusto mo ba talaga akong mamatay? Gusto mo ba akong mamatay? Ana Teresa Santos. Narinig ko na hinahanap ninyo ako. Ako naman nag-iisip kung saan ka hahanapin. Buti ka pa ikaw na mismo ang dumating. Nag-iisa kang dumating, Ana Teresa Santos. Sinasabi ko, matapang ka ba? O hangal? Dahil nandito ka na ngayon, wala kang aasahang makakalabas na buhay. Ikaw ba? Hindi ba magaling kang lumaban? Hahanapan kita ng kalaban. Para maharap ako, pinaghirapan ninyo ito. Wala nang satsa, laban na. Hindi ako pumarito para makipag-away. Sinabi ko bang tumigil ka? Sugod! Sampung taon na ang lumipas. Hindi ko inaasahan na ganyan ka pa pala kalakas. Talagang ganyan ka pa rin kagaling. Ayokong makipag-away, makikipag-usap ako sa iyo ng kondisyon. Ano ang gusto mong sabihin? Labanan mo muna siya bago tayo mag-usap. Ikaw. Pwede na ba tayong mag-usap ngayon? Ano ang gusto mong pag-usapan? 10 taon ninyo akong hinanap.
Pati ang pamilya ko ay hindi ninyo pinatawad. Dahil sa mga ginawa ninyo sa akin, ngayon ay wala akong dahilan para magpatawad. Ngunit ang paghihiganti ay walang katapusan. Ang mga nakaraan ay kaya kong kalimutan. Basta papayag ka sa isang kondisyon ko. Anong kondisyon? Hayaan mo na ako at ang aking pamilya. Ang ating alitan ay burado na. Ano sa tingin mo? Ana Teresa Santos, magaling kang magplano ha. Jericho Miguel Villanueva. Ang organizer ng laban, sinira mo sila, nalugi sila. Si Michael Angelo Bautista ay ipinakulong mo ng 5 taon. Ako, ang pangulo ng samahan ng pakikipaglaban, ay sinira mo ang aking reputasyon. Ang pamilya Tang ay nagkahiwa-hiwalay. Ang utang na ito, sasabihin mo lang tapos na. Pero sinaktan ninyo ang nanay ko. Sinaktan ang anak ko. Karapat-dapat lang sa kanila. Ang pumutol sa pagkakakitaan ng tao ay parang pumatay ng magulang. Hindi na ito mabibilang. Pagmamanipula ng laban, panunuhol sa mga manlalaban, gumagawa kayo ng napakaraming kasuklam-suklam na bagay. Nagdulot kayo ng pagkasira ng maraming pamilya. Hindi ba ito parang pagpatay ng magulang? Kasinungalingan. Sino ang pinatay ko? Ana Teresa Santos. Bakit kayo ay nakatarget sa amin? Wala na kayong lunas. Hindi ka namin hinanap, swerte mo. Ikaw pa, naglakas loob kang makipag-ayos sa amin? Sige. Sa iyong kakayahan, sana'y hindi ka naging tagapamahala sa pamilyang Tang. Gusto ko. Si Norman Benjamin Gonzalez ang kampeon ngayong taon sa mundo ng mixed martial arts. Siya ang inupahan ko ng ilang milyon. Ang pera ang nagpapagalaw sa mundo. Ito ang tinatawag na pagiging matalino sa sitwasyon. Ikaw naman sana, pwede ka ring yumaman kasama namin, pero hindi mo alam kung ano ang mabuti para sa iyo. Ang pera ninyo ayoko. Patumbahin mo siya para sa akin. Doblehin ko ang bayad sa iyo. Napanood ko ang laban mo, malakas ka. Magaling ka rin. Matagal ko nang hinihintay ang sandaling ito. Ikaw ngayon. Hindi. Kamusta ka, Ana Teresa Santos? Kaya mo pa ba? Ana Teresa Santos, akala mo ba ngayon ay 10 taon na ang nakaraan? Ang suntok ng mga kabataan, hindi mo yan kayang saluhin. Norman Benjamin Gonzalez. Suntukin mo siya ng todo, huwag kang mag-atubili. Matanda ka na. Luma ka na. Luma. Mabangis ang kanyang mga suntok, pero hindi liksi ang kanyang katawan. Madaling magkaroon ng butas ang depensa niya. Hindi ka katapat ko. Maitim na suntok, laban.
Ano, Ana? Wala ka ng laban? Walang hiya ka. Dating kampeon ng laban, ganyan lang pala. Ngayon dito ka na mamatay, hindi ko rin titigilan ang pamilya mo. Hindi ko rin titigilan ang pamilya mo. Galawin mo ang pamilya ko, hindi kita titigilan. Rommel, huling tanong ko sa iyo. Quits na tayo, ha? Hindi ka karapat-dapat. Hoy, anong ginagawa mo? Nakita mo ba ang asawa ko? Alam mo ba kung anong lugar ito? Pumunta ka rito para hanapin ang asawa? Ang pangalan ay Ana Teresa Santos. Nakita mo na ba? Ikaw ang asawa na nanakit sa amin. Mga kapatid, maghiganti na tayo. Sige. Song Chong Song dyan, mga tagapagmana ng sinaunang martial arts ng pamilya Song. Ana Teresa Santos, akala mo wala na akong magagawa sa'yo? Ang dalawang ito ay mga dalubhasa mula sa pamilya ng martial arts. Ngayon, makikita ko kung paano ka makakaligtas. Pamilya ng martial arts. Kunin sila! Anong lasa ha? Taisu Changkwan. Kuya, bakit ikaw din? Ang galing mo pala lumaban. Nakita mo ba ang asawa ko? Nasa loob, nasa loob. Takbo, may malaking mangyayari ngayon. Di ba malakas ka? Ganyan lang? Ang Taisu Changkwan ay may libong taong kasaysayan. Bawat henerasyon ay mga bayani. Bakit kayo nag-aalay ng buhay para kay Rommel Fernando Aquino? Kayong dalawa. Ana Teresa Santos. Yan lang ang kaya mo at lalapit ka pa sa akin. Sa mundong ito, kailangan mong magpakita ng lakas. Tingnan mo dati, ang galing-galing mo ngayon. Dati, hindi ako marunong. Ay, alam niyang mali siya. Nagulat ako na alam niyang mali siya. Ana Teresa Santos. Ito ang resulta ng hindi pagsama sa amin. Lahat ay dahil sa akin. Ako na ang tatapos nito. Huwag saktan ang pamilya ko. Ngayon pupugutin kita. Bukas, ang anak mo at ang nanay mo naman, tungkol naman sa asawa mo, marami akong paraan para harapin siya. Huwag mo silang galawin.
Ana. 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 Ana, kumusta ka, Ana? Ana. Jose, Sa susunod, hindi ka pwedeng mag-iwan lang ng note at umalis. alam mo ba kung saan ito? Jose, bilisan mo, delikado dito. Ngayong pumunta ako, wala akong balak umalis. Sige. Ana. Ana. Sino ka? Ngayon lahat kayo walang makakalabas. Ikaw ang asawa ni Ana Teresa. Siya ang asawa ni Ana Teresa. Pakiramdam ko may kakaiba siya. Marami kami, matatakot ba kami sa'yo? Laban! Bakit pa ako gumastos ng malaki para sa inyo? Jose Luis, sa loob ng maraming taon, hindi ko natuklasan ang iyong kakayahan. Sino ka ba talaga? Jose Luis! Jose Luis. Ana Teresa? Kamusta ka? Huwag mo nang habulin. Pag ginawa mo yan, anong pinagkaiba mo sa kanila? Tama na. Pero hindi sila titigil. May kakayahan tayo. Dati ay para protektahan ang pamilya. Pero ngayon, para sa pamilya naman natin, nagdudulot tayo ng kapahamakan. Hindi na tayo pwedeng ganito. Jose Luis, gusto ko nang umuwi. Miss ko na ang anak natin. Ana Teresa. Ana Teresa, umuwi na tayo. Sino ang mag-aakala? Ang asawa ni Ana Teresa, ang galing niyang lumaban. Jose Luis Mendoza, Ana Teresa Santos, hindi ko kayo palalampasin. Lautang. Itong si Jose Luis Mendoza, ano ba talaga ang kanyang pagkakakilanlan? Alam mo ba? Dati hindi ko alam, pero ngayon alam ko na. Ang mga sinaunang tao ay mahilig sa martial arts. Ngayon maraming pamilya ng martial arts ay nagmula pa sa sinaunang panahon. Lahat sila ay may malalim na pundasyon at ang pamilyang Mendoza ay isa sa mga nangungunang pamilya ng martial arts. Ang pamilyang Mendoza ay may ganitong background. Noong ako ay presidente pa ng Samahan ng Pakikipaglaban, pinapuntahan ko ang kampiyon ng labanan upang subukan ang kakayahan ng pamilyang Mendoza. Ano ang nangyari? Ang kampiyon na ito ay hindi man lang makatalo sa isang bodyguard ng pamilyang Mendoza. Kaya naman si Jose Luis Mendoza ay napakalakas lumaban. Laugao, maghanap ka ng tao at siya sa atin si Jose Luis Mendoza. Sige. Tingnan natin kung anong uri ng posisyon ang mayroon ka sa pamilyang Mendoza. Nasaway ko na sila, hindi na sila dapat bumalik para guluhin ang aming pamilya.
Ana ang hirap ng mga nakaraang taon. Bakit ka nakatitig sa akin? May mali sa'yo. Anong mali sa akin? Sino ka ba talaga? Hindi ba asawa mo ako? Paano ko malalaman? Ang asawa ko pala ay isang dalubhasa. Sa galing mo, baka hindi kita kayang talunin. Imposible. Tiyak na hindi kita matatalo. Huwag kang magpasikat. Ano ba talaga ang pagkatao mo? Kailangan ko bang sabihin? Dapat mong sabihin. Sige, pangako sa'yo, sasabihin ko lahat. Pwede mo bang maikwento muna ang tungkol sa'yo? Sige. Sasabihin ko na. 10 taon na ang nakalipas. Tinanggihan ko si Romel Fernando Aquino na mandaya sa laban at inilantad ko siya sa publiko. Siya at ang kanyang mga kasabwat ay nakatanggap ng nararapat na parusa. Galit siya sa akin, hinabol niya ako sa loob ng 10 taon. Ang dahilan kung bakit hindi ko sinabi sa'yo ay dahil ayokong mag-alala ka at ayoko ring masangkot ka. Si Romel Fernando Aquino lang. Hindi sapat para takutin ako. Nasabi ko na ang sikreto ko. Ikaw ano ang sayo? Ako ay kabilang sa pamilyang Mendoza. Pamilyang Mendoza. Ang sinaunang pamilya ng martial arts na Mendoza. Ang aming pamilyang Mendoza ay isang pamilyang nagmamana ng 600 taon na tradisyonal sa martial arts. Natuntun ko na. Ang background nitong si Jose Luis Mendoza ay hindi karaniwan. Sabihin. Ang pinuno ng pamilyang Mendoza ay ang ama ni Jose Luis Mendoza. Pero ang pamilyang Mendoza ay laging may panloob na alitan. Si Jose Luis Mendoza ay may isang tiyuhin na si Gabriel Rafael Mendoza siya at ang kanyang ama ay nahati sa 2 pangkat ay laging nag-aaway ng lihim at hayagan. Panloob na alitan ng pamilya. Mga 10 taon na ang nakalipas. Ang digmaang sibil ng pamilyang Mendoza ay sa wakas sumabog na. Ano ang nangyari? Ang resulta, natalo ang aking ama sa laban na yon. Wala na akong lugar sa pamilyang Mendoza. At ang aking tiyuhin ay patuloy na humahabol sa akin. Kaya nagtago ako dito. Jose Luis. Pasensya na. Sa totoo lang, hindi rin ako si Jose Luis Mendoza. Ang pangalan ko ay Jose Luis Mendoza. Itinatago ang pagkakakilanlan para makaiwas sa paghabol ng aking tiyuhin. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Naiintindihan ko. Salamat sa pagod mo. Jose Luis Mendoza. Tumakas siya papunta dito. Tama. Si Gabriel Rafael Mendoza ay patuloy na hinahanap ang kinaroroonan ni Jose Luis Mendoza. Gustong gawin kay Jose Luis Mendoza. Lipulin ng tuluyan. Jose Luis Mendoza, hindi natin kayang asikasuhin. Si Gabriel Rafael Mendoza ay siguradong kaya. O kaya, tulungan natin si Gabriel Rafael Mendoza. Jose, pwede mo naman sana akong sabihan ng mas maaga. Natatakot akong mag-alala ka. At saka, ang pagkamatay ng tatay mo ay may kinalaman sa pamilya ko. Anong sinabi mo? Noong araw, ang tatay mo ay bodyguard sa bahay namin. Balak ng tiyuhin ko na patayin ako gamit ang isang palo, tanggalin ang ugat,
O ang tatay mong si Mark Vincent Santos ang sumalo ng palo para sa akin? Ano? Ang bagay na ito balak ko sana na itago sa iyo. Pero ngayon, hindi ko na kayang itago. Ang pagkamatay ng tatay ko ay may kinalaman sa iyo? O pasensya na. Hindi. Sabi nila, namatay daw ang tatay ko dahil sa sakit. Imposible yan. Lahat ng iyon ay pekeng balita na pinakalat ng tiyuhin ko. Pinatay niya lahat ng bodyguard ng tatay ko. At niloko niya ang lahat. Ana, Alam ko na. hindi mo ba ako galit? Ito ang dahilan kung bakit mo itinago sa akin. Ang tatay ko ay tapat sa kanyang tungkulin. Paano kita masisisi? Lahat ay dahil sa tiyuhin mo. Biktima ka rin. Ang kailangan nating gawin ngayon ay mahuli ang tiyuhin mo at makulong. Gusto siyang ibagsak. Napakahirap. Kahit mahirap, gagawin natin. Maraming masamang ginawa ang tiyo mo, hindi dapat siya makatakas sa hustisya. Sige, palihim nating kolektahin ang ebidensya laban sa kanya. Siguraduhin nating makuha niya ang nararapat na parusa. Punong angkan. Ako. Nagdala ako ng mga tao at hinalughog ang 4 na probinsya sa Timog. Hindi natagpuan si Jose Luis Mendoza. Tatlong araw nang hindi pinapakain ang mga buwaya natin. Punong angkan, maawa ka sa akin, punong angkan. Itapon sa lawa ng mga buwaya. Punong angkan, bigyan mo pa ako ng isang araw lang, punong angkan. Ang inyong angkan ay magpatuloy sa paghahanap kay Jose Luis Mendoza. Kung hindi ninyo siya mahanap, ay magiging katulad niya. Opo. Punong angkan, may isang tao sa labas na gustong makipagkita. Hindi ako makikipagkita. Sabi niya alam niya ang kinaroroonan ni Jose Luis Mendoza. Ginoong Mendoza, matagal ko nang naririnig ang iyong pangalan. Alam mo ako. Noong labanan ng pamilyang Mendoza, naging tanyag ka sa isang labanan. Sino ba ang hindi nakakaalam? Marami kang alam. Alam ko rin, ang pamangkin mo na si Jose Luis Mendoza. Sabihin mo na. Ginoong Mendoza, hinahanap mo si Jose Luis Mendoza? Matagal na, di ba? Para mahanap si Jose Luis Mendoza, marami rin akong isinakripisyo. Maging ang anak ko ay nasangkot. Ano ang gusto mong sabihin? Ginoong Mendoza, gawa tayo ng kasunduan. Paano? Nakikipag-negotiate ka sa akin? Ginoong Mendoza, sasabihin ko ang kinaroroonan ni Jose Luis Mendoza upang wala ka ng problemang haharapin. Bilang kapalit, papatayin mo ang isang tao para sa akin. Paano? Maliit na bagay. Sabihin mo kung nasaan si Jose Luis Mendoza. Sige, dalhin mo ako sa kanya. Ikinagagalak ko, Ginoong Mendoza, ito na. Punong angkan. Tara o. Kung gusto mo, magtago muna tayo. Sa ngayon, malamang ligtas tayo. Walang nakakaalam na nandito ako. Pero may kaba sa loob ko.
Jose Luis, kung gusto mo, lumipat na tayo. Sige, sa'yo na. Okay lang, magpahinga ka muna. Bibili ako ng masarap na pagkain para palakasin ang katawan mo. Eh di bukas na tayo lumipat. Sige. Punong angkan Jose Luis si Jose Luis Mendoza. Dito siya nakatira. Gabayan mo kami. Dan dito. Pinuno ng angkan siya ang asawa ni Jose Luis Mendoza, si Ana Teresa Santos. Nasaan ang pamangkin ko? Sino ka? Sa usapin ng pagkakamag-anak, dapat mo akong tawaging tiyo. Ikaw ang pumatay sa tatay ko. Marami na akong pinatay. Sino ba ang tatay mo? Papatayin kita. Marunong ka pala ng martial arts. Sabihin, nasaan ang pamangkin ko? Kahit mamatay ako, hindi ko sasabihin. Gusto mong mamatay? Hindi ganon kadali. Pinuno siya, itong babaeng ito, ang nagdulot ng pagkasira ng aking pamilya. Patayin siya para sa akin. Masamang babae, sinira mo ang buhay ko. Ngayon, papatayin kita ng walang awa. Patayin siya para sa akin. Ano pang hinihintay mo? Kilos. Bakit ka nakatulala? Bastos ka, wala ka ng silbi. May silbi ka pa. Ginoong Xiao, ang hirap mo naming hanapin. Kayo ay mga tauhan ni Diyos, sumama ka sa amin. Umalis ka. Ana Teresa Santos. Noong panahon na yon, maaari ko sanang patayin si Jose Luis Mendoza sa isang palo. Pero isang bodyguard na nagngangalang Mark Vincent Santos ang humarang sa akin. Siya ang iyong ama, di ba? Kung may tapang ka, bitawan mo ako. Makipaglaban ako sa iyo ng isa-isa. Isa-isa? Mukhang sa buong buhay mo, wala ka ng pagkakataon para iyon. Hindi ka tatantanan ni Jose Luis. Ako ang hindi siya tatantanan. Handa na ba ang lahat? Handa na ang lahat. Natatakot ka rin, ha? Alam mo ba kung bakit ako naging pinuno ng ang pamilyang Mendoza? Dahil sa iyong pagkakasama. Dahil sa lahat ng ginagawa ko ng buong puso. Mahigit 1 dekada na ang nakalipas, pinakawalan ko si Jose Luis Mendoza. Sa pagkakataong ito,
Si Jose Luis Mendoza ay hindi na makakabalik. Jose Luis, may ambush, Jose Luis. Ana. Ana. Ana Teresa Santos. Ana Teresa Santos. Ana Teresa Santos. Pamangkin, matagal na tayong hindi nagkita. Inakit mo ako sa ganitong paraan. Ang sama mo. Hindi ba't gusto na kitang makita? Pakawalan mo siya. Sasama ako sa'yo. Kayong dalawa. Hindi kayo aalis ngayon. Ikaw na ang pinuno ng pamilyang Mendoza. Hindi ka na ba talaga makakatigil? Mula nang ibagsak ko ang posisyon ng tatay mo, hindi na ako makakahinto. Siya ang sarili mong kapatid. Paano mo nagawa yun? Mga lansihin, alin sa kanya ang mas magaling sa akin? Ang posisyon bilang pinuno ng pamilyang Mendoza dapat matagal na niyang ibinigay. Sa malaking pamilyang ito ng Mendoza, ang pagmamahal sa pamilya. Ang pinakawalang halaga. Kaya pala sa mga nakaraang taon na mamayagpag ka, ang sino mang hindi sumusunod sa iyo ay iyong aalisin. Ilang taon mong pinatay ang marami dugo ng pamilyang Mendoza. E ano ngayon? Sa aking pamumuno, ang pamilyang Mendoza ay hindi ba't bumubuti? Ngayon, aling pamilya ang makakapantay sa pamilyang Mendoza? Ngunit ang dinala mo sa pamilyang Mendoza ay isang madugong landas. Ang isang general ay magtatagumpay sa pamamagitan ng pagkamatay ng marami. Hindi na kailangang turuan ka ng aral na yan. Ang paglago ng isang kapangyarihan ay hindi ba't sa pamamagitan ng pagkain ng ibang kapangyarihan? Ikaw. Ay talagang wala ng lunas. Ikaw ang masyadong naive. Sige. Hindi na ako makikipagtalo. Sabihin mo, paano mo siya pakakawalan? Sinabi ko na. Ngayon kayong dalawa ay parehong mamamatay. Wala ka talagang iniiwan na paraan para mabuhay. Ikaw ang hindi nagpapahinga ng maayos kay Tito. Ang buti mong pamangkin. Tingnan ko nga kung ano ang natutunan mo sa mga nakaraang taon. Hindi ka ba na-disappoint sa kakayahan ko? Hindi ko inaasahan. Ang baril ng pamilyang Mendoza ay nasa iyo. Talagang pinaganda mo ito. Gabriel Rafael Mendoza, marami kang kasalanan. Dapat ka nang managot. Ikaw lang? Kaya pa ba ng pamangkin? Jose Luis? Masyado pang bata. Jose Luis. Jose Luis. Pinayagan ba kitang iligtas siya? Tara na. Ang lakas niya talaga. Huwag mo siyang labanan, umalis na tayo. Makakatakas ba kayo? Pamangkin. Alam mo ang paraan ng tito mo. Sisiguraduhin kong walang sakit. Ano ang gagawin? Pigilan siya.
Isinumbong mo sa pulis? Hindi ka makakatakas, tigilan mo na. Kahit magsumbong ka, hindi ka makakatakas. Ngayong nangyari na ito, hindi na rin ako aalis. Kailangan ko lang pigilan ka. Sabihin mo na lang sa impyerno. Mabuting pamangkin. Tio, hindi na kita sasamahan sa laro. Halika, patayin na kita. Jose Luis, tumakbo ka na, huwag mo akong alalahanin. Kaya mo ba siyang iwan? Pakawalan mo siya. Lalapit ako. Tio, bibigyan kita ng isa pang leksyon. Ang mga tao ay nagmamalasakit lamang sa resulta. Hindi nila pinapansin ang paraan. Pero dapat marangal at matapat. Kapag napatay ko na kayo, ipapahayag ko sa buong mundo na ako ang pumatay sa mga taksil ng pamilyang Mendoza at nagdala sa pamilyang Mendoza sa tagumpay. Hindi mo makakamit ang iyong nais. Mabuting pamangkin, huwag mo akong patagalin, kailangan mong mamatay bago siya. Pakawalan mo siya, lalapit ako. Jose Luis, huwag mo akong alalahanin, umalis ka na. Ana, Umalis ka na, kung ako lang ang mamamatay, mas mabuti pa kaysa tayong dalawa ang mamatay. hindi kita iwan ng mag-isa. Mabuting pamangkin. Masyado kang nagpapadala sa damdamin, ito ang iyong kahinaan. Ana Teresa Santos. Ana Teresa Santos. Jose Luis Mendoza. Nakatulong naman ako sa iyo. Pasensya na. Pasensya na, kasalanan ko. Hindi dapat kita iniwan mag-isa sa bahay. Jose, nakabawi na ba ako sa pagkamatay ng tatay ko? Oo. 10 taon akong nagtatago. Pagod na ako. Lahat ito ay kasalanan ko. Lahat ito ay kasalanan ko. Ngayon mag-ana ang pakiramdam ko. Lahat ng problema wala na. Ana, gumising ka. Ana, gumising ka. Huwag kang matulog, Ana. Jose! Humanap ka ng taong magmamahal sa iyo. Huwag mo akong isipin. Anong sinasabi mo, Ana? Ana. Tio. Mabuting pamangkin. Nasugatan na ako ng ganito. Hindi mo pa rin ako matatalo. Tingnan natin kung hanggang kailan ka tatagal. Subukan mo. Parang hindi mo na kaya.
Natalo ka. Anong gusto mo? Pinatay mo ang tatay ko. Pinatay mo ang mga tao ng pamilyang Mendoza. At gusto mo rin akong patayin. Ano sa tingin mo ang gusto ko? Jose Luis, hindi mo ako pwedeng patayin. Tito mo ako, Hindi ka ba nahihiya sa sinasabi mo? Jose Luis, ang dumadaloy sa ating mga katawan ay dugo ng pamilyang Mendoza. Kung patayin mo ako, napakawalang galang. Noong pinatay mo ang aking ama, hindi mo ba naisip na pareho kayo ng dugo? Jose Luis, nakatatanda ako sa'yo. Wala akong nakatatanda na katulad mo. Jose Luis, sumama ka sa akin sa pamilyang Mendoza. Ikaw na ang maging pinuno. Ano sa tingin mo? Wala akong interes. Ang mabuti at masama ay may balik. Hindi darating, hindi pa oras. Halika, patayin mo ako. Anong ginagawa mo? Halika, patayin mo ako. Anong gagawin mo? Hindi ba ikaw ang gagawa? Akala mo hindi ko kaya? Maghiganti ka, gumanti ka. Gusto mong ipaghiganti ang iyong ama, ikaw. Kung 10 taon na ang nakaraan, tiyak na gagawin ko. Pero ngayon, hindi na kita papatayin. Hindi mo na ako papatayin? Ang batas ang hahatol sa iyo. Ako ang natalo. Hindi. Hindi ako natalo. Hindi. Hindi ako natalo. 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 Doktor, may tao ba? Tulungan ninyo siya. Doktor, bilis, iligtas ninyo siya. Bilis. Ibaba mo siya. Ana, tiis lang. Ana, okay lang, Ana. Pakiusap, iligtas ninyo siya. Kailangang iligtas ninyo siya. Bilis! Gawin ninyo ang CPR sa kanya. Ihanda mo ang plasma. Kailangan ko ng 2. Maghanda para sa emergency. Pakiusap. Kailangang iligtas ninyo siya. Ilabas ninyo siya. Manahimik po kayo, ito ay ospital. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya, pero kung magtatagumpay, nasa Diyos na iyon. Kailangang iligtas ninyo siya. Ana, dinalhan kita ng pagkain. Ana. Lumipat na tayo. Maria Elena? Ayos lang. Jose Luis? Gusto ko nang umuwi. Miss ko na ang anak ko. Sino ka ba talaga? Hindi ba ako ang asawa mo? Ana. Doktor. Pag gumaling ka na at makalabas bukas, isasama kita kumain ng hot pot. Jose Luis, pareho tayong lalabas bukas. Sana gumaling ka at magpahinga ng mabuti. Okay naman kami. Ikaw ang mahalaga. Nandito ka na ng mahigit kalahating taon. Kung patuloy kang magbabantay dito, hindi rin ito solusyon. Isa lang ang asawa ko. Sasamahan ko siya palagi. Naniniwala ako naririnig niya ang lahat sa kanyang panaginip. Tiyak na magigising siya.
Ana Teresa, naririnig mo ba ako? Kung naririnig mo, sumagot ka. Ana Teresa, huwag kang mag-alala, maayos ang lahat sa bahay. Si Maria Elena ay napaka-mature. At ipinadala niya ang paborito niyang teddy bear para samahan ka. Sana gumising ka na, mami. Ana Teresa, kailangan mong gumising agad. Miss na miss ka namin ni Maria Elena. Natuto na akong magluto ng ilang putahe. Kapag nagising ka na, lutuan kita, okay? Araw-araw kitang lulutuan ng sabaw para palakasin ang katawan mo. Ana Teresa, dati mong sinabi sa akin, basta magising ka, hindi na tayo maghihiwalay. Kailangan mong gumising agad.